Bago tayo pumunta sa mga main topic natin, meron pong paalala sa inyong lahat. Ito pong si Robin Padilla. Ito, pakinggan muna natin mga kababayan. Yan. Sabi daw ni Robin Padilla mga kababayan, sigaw kayo ng sigaw ng pagbabago pero boto kayo ng boto ng luma. Ang ibig sabihin dito mga kababayan, ang iboto nyo daw pong ngayon darating na Mayo 12, yun daw pong mga baguhan na katulad ni Robin Padilla na hanggang ngayon ay nag-OJT pa rin at hindi alam kung paano ba gagampanan yung pagiging senador po niya. So ito, pakinggan po muna natin. Mahal kong kababayan, ang problema ng Pilipinas, common sense lang. Sigaw kayo ng sigaw ng pagbabago. Pagbabago, lahat, sige. Pero boto naman kayo ng boto ng luma. So anong ibig sabihin nun? Walang sense. Kapag kayo nagsabi ng gusto nyo ng bago, gusto nyo ng pagbabago, kailangan may bago. Di ba siya nahihiya niyan? Hindi, ako nagtatanong lang naman mga kababayan, hindi ba siya nahihiya na nagsasabi siya ng ganyan mga klase ng salita? Dahil nga sa pagtitiwala ng mga tao sa mga bago, ano nangyari? Ano nangyari sa bansang Pilipinas? Ano ang nangyari kay Robin Padilla mga kababayan? Nagawa ba niya yung kanyang mandato bilang isang senador? Hindi. Naging senador ba siya ng taong bayan? Hindi. Naging senador siya ng mga Duterte mga kababayan. Yan po yung katotohanan dyan. Sigaw siya ng sigaw na bumoto ng mga bago. Sinubukan nga nating maglukluk ng bago. Ano nangyari? Hanggang ngayon si Senator Robin Padilla di umano nag-OJT pa rin dyan po sa Senado at hindi pa ata alam ang trabaho ng isang senador. Ngayon ipagpatuloy pa natin. Itong darating na halalan, maging matalino po tayo sa usapin ng hindi ka maghahalal ng akala mong misaya yon. Wala pong dadating na misaya dito sa Pilipinas. Sandali lang po to, pasensya na kayo. Hindi ako politiko kasi. Wala akong artistang politiko. Lahat po ng artista na nandito, pati na rin po. Hindi daw siya politiko mga kababayan. Isa po siyang senador. Ano tawag niya sa kanyang sarili? Di ba mga kababayan, hindi daw po si Robin Padilla politiko pero isa po siyang senador. Tapos wala daw artistang politiko. Ano siya? Doon na nga lang siya tumingin sa kanyang sarili para sampalin niya yung sarili niya. Alam niyo yung pinupunto natin mga kababayan dito? Para ipahiya niya yung sarili niya sa mga sinasabi po niya. Hindi daw po siya politiko pero senador po siya. Sabi niya din mga kababayan, wala daw artistang senador. Artista nga siya kaya siya naging senador. Di ba mga kababayan? Kaya nga siya walang alam sa Senado kasi nga, hindi ko naman po nila lahat. Artista po siya na nag-asume na maging senador at pinalad at nanalo pagdating ng Senado hanggang ngayon parang OJT pa rin. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Po yung mga kasama namin sa PDP. Wala pong politiko dito. Hindi po namin matatanggap na kami politiko. Kami po ay nasa gobyerno. Ang tawag mo doon? Sapagkat tinawag po kami ng ating mga kababayan. Hindi po kami nag-apply. At gusto ko pong malaman ninyo sa parte po ng ating hindi daw siya nag-apply sa inyo mga kababayan. Di ba naging saling pusa nga siya dun sa Uniteam? Kung matatandaan nyo, noong 2022, naging saling pusa po siya dun sa Uniteam. Na kung tutusin, hindi naman po talaga siya totally kasama doon po sa Uniteam. Pero dahil nga mabait si PBBM, isinama na din po siya. Kaya nga siya nanalo at sinuportahan at ibinoto ng mga Marcos loyalist mga kababayan. Kasi nga, naging saling pusa po siya ng Uniteam at yung kanyang pangangampanya, yun po yung paraan ng mga politiko para mag-apply sa taong bayan kung pwede ba siyang kuhanin ng taong bayan at iluklok sa pwesto bilang isang senador, bilang empleyado o bilang trabahador ng mamamayang Pilipino. Pero ang nangyari mga kababayan, hindi po siya naging senador ng taong bayan, naging senador po siya ng mga Duterte. Kaya nga saan ka ba naman nagkatala ng isang senador na tagabukas ng kotse ng vice-presidente? Isang senador na ala-alalay ng anak ng mga Duterte or ng anak ni Digong mga kababayan. Diba? Sa madalit salita, in short, alalay ng mga Duterte. Kaysayan, ang mga artista po ay laging nandyan. Sa panahon ng revolusyon, nandyan po sila Andres Bonifacio, sila Sakay, sila Emilio Jacinto.
Lahat po yan, mga artista ng entablado. Ang hinihingi ko po sa ating mga kababayan, wag niyo po kaming ma-misinterpret o kami ay tuta ng mga politiko. Hindi po. Kami... Eto, tanungin natin yung mga kababayan natin, Senator Robin Padilla, kung totoo ba yung sinasabi mo. Kaya mga kababayan, kung kayo po tatanungin, ano paniniwala nyo? Si Robin Padilla po ba ay tuta ng politiko? Or tauhan ng taong bayan? Eto, press 1 ha, kung tingin ninyo tuta ng politiko, etong si Robin Padilla. Press 2 naman mga kababayan kung hindi. Ayan ha, press 1 kung sa tingin ninyo tuta ng mga politiko or tuta ng politiko. Etong si Robin Padilla, press 2 kung hindi. Kami po'y nandito para sa kinabukasan ng mga anak natin, mga apo natin. Ako, marami na akong apo. Galing magsalita, no? Hindi po kami nandito para makipagbulahan. Ako po, sa totoo lang, nakiusap po ako sa mga kasama ng asawa ko sa PGT. Si Boss J, si Boss Morley, lahat po ng mga tiga-ABS. Batiin ko muna po yung asawa ko. Alam ko, nag-aalala na naman yan. Baka sabihin ng iba, hindi, matagal na yan. Wala pang eleksyon, hindi pa mag-e-eleksyon, hindi pa yan political campaign. Hindi mga kababayan, tingnan nyo naman yung uniform ni Philip Salvador dito. Madalas po yan, pagbawalan ako. Sumusobra ka na sa pagiging revolusyonaryo mo. Eto na naman ako. Tumahimik na ako ng matagal eh. Magmula ho nung nanalo ako, tumahimik na ako. Kung mapapansin ninyo, hindi na ako sumasagot. Pero sa panahon ho ngayon, mga mahal kong kababayan, Grabe yung mga comment ng tao dito. Wait lang, tanggalin ko yung comment section. Kita nyo ha, pag binabasa ninyo, sabi dito, kaysa naman po sa bago, kung katulad mo rin lang, hindi na po idol. Sayang lang pwesto mo sa Senado. Kita nyo yung mga comment ng tao dito mga kababayan. Hindi gusto yung sinasabi niya at lahat ng mga sinasabi niya dito, ipinansasampal niya lamang po sa sarili po niya. Kasi biruin nyo ha, sabi ko nga po sa inyo, kaya natatakot na ang taong bayan na magluklok ng bago kasi sinubukan na po natin yan noong 2022. Ano nangyari mga kababayan? Nabudo lamang po tayong lahat at na-scam tayo ni Robin Padilla kasi pinagkatiwalaan natin siya ng boto natin. In fact mga kababayan, ikinampanya ko pa yan noong 2022. Kala ko nga, mangyayari yung gusto po niyang mangyari sa Pilipinas na kung saan yung isinusulong niyang federalism na totoong pagbabago talaga, kaso ang ending, yung federalism ni Robin Padilla naging amag na. Napako na sa limot mga kababayan. Kaya nga po kung tutusin, yung mga kababayan Pilipino natin, dapat ang sisihin etong si Robin Padilla kung bakit ayaw nang magluklok ng taong bayan ng bago. Kasi nga, kita nyo naman yung nangyari. Hanggang ngayon nag-OGT pa rin sa Senado. Siguro naman, hirap na rin kayo sa buhay ninyo. Hirap na rin ang mga Pilipino sa buhay ninyo. Wala ho akong sinisisi ah. Hindi ako dito para sisihin si ganito, sisihin si gano. Nandito ako para sisihin kayo. Kasi sa matagal na panahon, sigaw kayo ng sigaw ng pagbabago. Kayo. Pagbabago, lahat, sige. Pero, boto naman kayo ng boto ng luma. So, anong ibig sabihin nun? Walang sense. Kaya kayo daw ang may kasalanan. Sigaw daw kayo ng sigaw ng pagbabago, pero boto naman daw kayo ng boto ng luma. Mabuti pa yung luma, subok na mga kababayan. Yung bagong katulad niya, nasubukan ba natin sa Senado? Pag ang pinag-uusapan patungkol sa kanya mga kaalyado, parang kasalanan pa nung nagre-reklamo na mamamayang Pilipino kung bakit inirereklamo yung kaalyado nila. Yan kasi mahirap sa totoo lang mga kababayan. Mas mabuti pang magtiwala na tayo dun sa mga totoong luma na talagang may nagawa na, may batas na naipasa kaysa dun sa baguhan na wala pang nagagawa hanggang ngayon, pa ilang taon na ba sa pwesto. Tapos ang pinakamasaklap pa dyan, sinasabi sa taong bayan, sa inyo mismo, kasalanan nyo pa. Kayo pa ang sinisi kung bakit daw naghihirap ang bansang Pilipinas kasi ayaw nyo daw magluklok ng bago. Nasubukan na nga natin Ang ending, walang nangyari, kawawa ang mamamayang Pilipino lalo na pag ang kalaban ninyo, mga kaalyado nila, dahil kayo na nga nagre-reklamo, kayo pa ang mali. Kapag kayo nagsabi ng gusto nyo ng bago,
gusto nyo ng pagbabago, kailangan may bago. Maniwala kayo sa sarili ninyo. Sa matagal na panahon, tayo po ay pinamunuan ng mga tinatawag nating mga genius, mga matatalinong tao, mga nag-aral sa iba't ibang lugar, iba't ibang bansa. Pero eto pa rin tayo. Hindi nga tayo paabante, paatras tayo. Kasi nga ayaw mong gumawa ng batas na makakatulong para kahit papaano umusad ang Pilipinas. Ayaw mo kasi mag-isip ng batas na kahit papaano makakatulong sa mamamayang Pilipino para mabago ang buhay ng mga kababayang Pilipino natin. Ang tagal mo na sa Senado, di ka naman gumagawa ng batas na makakatulong sa taong bayan. Di nga namin alam kung nagtatrabaho ka ba ng ayos or palamuti lang yung pagiging senador mo, Senator Robin Padilla. Pasintabi po ha, kasi parang mali na po ata yung sinasabi po ninyo at tinihikayat ninyo ang taong bayan magluklok ng bago. Ano ba nangyari sa Pilipinas nung ikaw ang naging senador or isa sa naging senador? May nagawa ka na ba? May napatunayan ka na ba na masasabi mo na proyekto mo yan na ngayon ay napapakinabangan ng taong bayan? Kami nagtatanong lang naman. Tayo Hindi nga tayo status quo. Baon pa rin tayo sa utang. Ano pong ibig kong sabihin? O hindi dapat gumawa ka ng batas na makakatulong para mabawasan ang utang ng Pilipinas, o dapat kahit papaano meron ka man lang naiisip kung paano mo matutulungan ng gobyerno para makabayad ng utang, Senator Robin Padilla. Ang problema po kasi sa inyo, daldal po kayo ng daldal at kini-question nyo yung paglobo ng utang. Kanino bang panahon na nakapagpalobo ng napakalaking utang ng Pilipinas? Sino ba ang presidente na nagdala ng napakalaking utang sa ating bansa sa kabila ng pagkikipagnegosasyon sa mga iligal na gawain dito sa ating bansa? Akala ko ba mga kababayan, eto lang naman yung sa akin in my own opinion, akala ko ba sinasabi ng dating presidente na malaki ang naitutulong ng Pogo? Pero bakit baon pa rin sa utang ang Pilipinas? Di ba mga kababayan? Akala ko ba sinasabi ng mga taga-suporta ni Digong na magaling etong si Duterte? Bakit niya naibaon sa napakalaking utang ang Pilipinas kung talagang magaling? At saka mga kababayan, laging sinasabi ni Robin Padilla, baon pa rin daw ang Pilipinas hanggang ngayon sa napakalaking utang. Sino ba nagpalaki ng utang ng Pilipinas? Di ba si dating Pangulong Duterte? Dapat, pagka nagbibitaw ka ng mga ganyang klase ng salita, dapat pangalanan mo. Pangalanan mo, sabihin mo nang dahil kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, nabaon tayo sa napakalaking utang. Doon maniniwala pang taong bayan na talagang sincero ka sa lahat ng sinasabi mo para makatulong sa Pilipinas. Mga mahal kong kaibigan, mahal kong kababayan, ang problema ng Pilipinas, common sense lang. Mahal ng bilihin, walang trabaho, maliit ang sweldo, ang simpleng isipin. O dapat gumawa ka ng batas para mapababa ang inflation sa ating bansa. Yun lang po. Kaya sana, mga mahal kong kababayan, itong darating na halalan, maging matalino po tayo sa usapin ng hindi ka maghahalal ng akala mong misaya yon. Wala pong dadating na misaya dito sa Pilipinas. Wala. Ang kailangan po natin dito sa Pilipinas, magpalit ng forma ng gobyerno. Ang kapangyarihan. Kung pwede nga lang magpa-impeach ng senador, Senator Robin Padilla, ako ang unang magpa-file para ipa-impeach ka. Hindi, pasintabi po mga kababayan. Kung pwede lang magpa-impeach ng senador, ako una magpa-file para ma-impeach etong si Senator Robin Padilla. Kasi alam niyo yung ngawa lang ng ngawa, wala namang nagawa. Tapos ang pinakamasaklap pa dyan mga kababayan, sisi po siya ng sisi kung bakit mataas yung inflation ng mga bilihin, kung bakit mataas ang mga bilihin dito sa ating bansa, tapos kung bakit mababa yung sahod. Di ba kung tutusin mga kababayan, ang pagkakaalam ko, parang nakalusot na ata sa kamera, di umano ha, pakitama na lamang po ako kung ako po ay mali. Ang pagkakaalam ko parang nakalusot na sa kamera yung dagdag sahod sa mga manggagawang Pilipino po natin. Hindi ko alam mga kababayan kung bakit hindi pa nakakalusot sa Senado mga kababayan. Pakitama na lamang po ako kung ako po ay mali. So ngayon, kung ito'y talaga'y may puso, etong si Senator Robin Padilla, kung yan ay nakapending sa Senado yung dagdag sahod, di sana isa ka sa nanguna para aprobahan yun.
o para ipa-aproba yun? Para nang sa ganun kahit papaano natutulungan mo yung mga kababayang Pilipino natin. Ng Pangulo ay dapat po nating hati-hatiin at ibigay natin sa mga probinsya at mga lugar na malalayo. Ayan. Yan yung sabi ni Robin Padilla, mga kababayan, ha. Yan yung sabi niya. Kita niyo yung mga pinagsasasabi niya dito, akala mo ang perfect, ang daming nagawa. Pero definitely, wala nga tayong nakikita kung may nagawa ba yung isang batas. Ang malimit ko lang nakikita, mga kababayan, sa totoo lang, puro co-author lang siya ng mga batas na naipasa ng kanya mga kasamahang senador. Yun po yung totoo dyan. Kahit mag-research po kayo, ang makikita nyo, Robin Padilla, co-author. Yan lamang po malimit kong makita, mga kababayan. Ewan ko lang kung kayo ay may nakita na ba na mga batas na naipasa ni Senator Robin Padilla. Pero para sa akin, mga kababayan, puro co-author lang yung nakikita ko. At saka yung isang batas na pinagtutuunan niya ng pansin, yung Mary Jane na gawing legal dito po sa ating bansa para daw po maipanggamot sa mga kababayang Pilipino natin. Yun lamang yung nakita ko, mga kababayan. Pero yung nagawa niya, yung legasiya niya, wala pa tayong masasabi na may naipasa na ba siyang batas na ngayon ay napapakinabangan or may naipatayo na ba siya ng mga establishmento na napapakinabangan ng mga kababayang Pilipino po natin. Sa ngayon, wala pa po, mga kababayan. Ano po? Pero sana, kung napapanood ng sekretary ni Robin Padilla ito or di kaya naman ng mga taga-suporta ni Robin Padilla, mas maganda ipakita ninyo yung nagawa na ba ni Robin Padilla kung meron ng nagawa. Mga kababayan, ano po, kasi mahirap magsalita ng ganito, salita siya ng salita dito, nang hihikayat pa siya na magluklok tayo ng bago, hindi nga natin alam kung si Robin Padilla ba, may nagawa na. Diba, sana patunayan niya na karapat dapat lahat ng baguhan na maluklok at mapaupo sa gobyerno, mga kababayan, at maging empleyado ng mamamayang Pilipino.